And hello po, yes, samahan niyo ko ngayong araw para magluto ng pambansang ulam ang ating tinola. Yes, ganyan din po ba kayo? Ayan, padagisa po tayo ng luya, bawang, sibuyas. Yes, typical na nanay, typical na pagluluto. So, disclaimer po ha, hindi po ako chef. Ako ay isa lang pong patsamba kung magluto. And yes, tulad lang po ng pagluluto ng aking ina, ang pagluluto na ginagawa ko. Actually, nag-asawa po ako, bago ako mag-asawa, hindi din talaga ako marunong magluto kasi ako po ay dakilang tagakain lang po ng luto ng aking nanay. Kita naman po sa katawan ko, kasarapan ko magkain dahil I'm so very fat. And yes, yun nga po, luto-luto lang po tayo dyan ng tinola. Nag-start lang siguro ako magluto, no? Nag-asawa na ako, yung nalipat ako dito sa Bulacan kasama si daddy. Kahit hindi masarap, kulang. Ganun talaga ang buhay. Haha. Kasi nga po dahil dakilang tagakain lang ako, hindi ako marunong magluto. Pero, syempre sa katagalan, kailangan mag-adjust din po tayo. Kailangan natin matuto at ay magtiyaga pong magluto. At buti na lang po matyaga din yung asawa ko na kainin yung mga pagkain na niluluto ko. Pero hindi po talaga ako madalas magluto, minsan lang po. Actually, itong recorded na to ay nung nakaraan pa. Nagluto ko ng tinola kasi binili yan ni daddy dahil ang akin pong bibiik ay may ubosi po, natlagnat po yung time na yan. So, ngayon po, update naman kay Sandre, may ubo na lang po siya pero hindi na po katulad nung nakakaraan. And yes, dahil po yan sa bago-bagong panahon. Ayan, kaya din po ba, pag nagtitinola, medyo parang pinapaprito niya lang ng konti sa patis para kumapit po yung lasa niya dun sa manok before niyo po lagyan ng sabaw. O, diba? O, ganun po ako pag nagluluto. Pasensya na po sa iba pero ganyan po ako. Pinapakulaan ko muna ng konti o parang pinapaprito mo ng konti sa patis bago ko lagyan ng sabaw. And yes, ayan, may pailaw po ako dyan. Piniplex ko lang. O, diba? Tapos, ayan po yung aking bibiik na may sinat po niya nung panahon na yan. Ayan. So, mabait naman siya dahil pala inom siya ng tubig. And feeling better daw po siya niyan. Yes, pakulo-pakulo na po tayo hanggang lumambot yung manok. At yan, habang pinapakulo po yung manok at pinapalambot, magsasaing po muna tayo. Kayo din po ba mga kamami, wise tips yan ha. Yung po pinaghugasan nyo po ng bigas ay ipunin nyo po at yung po ipandilig nyo sa inyong mga halaman. Dahil sabi po nila maganda daw pong pandilig yan sa halaman, yung pinaghugasan ng bigas. At lagi ko rin po yan ginagawa. Pag po nagluluto ako ng kanin sa tanghali. Yes, diba? Habang pinapakulo po natin yung manok, titikman natin. Masarap po yan, huwag kayong mag-alala. Naubos po yan, basta luto ko. Ubos po yan ng aking bibig at ng aking daddy. Yan. May paglagay na ng sayote para lumambot. Diba? Ang ganda po ng lutuan ko dyan. At i-reflex ko lang kaya po meron ng video dyan dahil meron na po akong cellphone holder, yung stand niya. Parang hindi ko alam kung tripod ba tawag doon. Basta po naka-stand siya dyan. Ayun, yan. Ayan, dinadagan na ng sabaw dahil sa pagpapakulo, naubos na yung sabaw niya. Kumunti na, pero kaya ako po dinagdagan ng sabaw dahil nga kailangan po talaga ng sabaw ni Sandre. Nabasa ko rin po sa Google yan kapag may sipon. Ayan, diba yung pinaghugasan po ng bigat, dilig ko po ng halaman. Diba? Wise tips yan mga nino. Tignan niyo po yung aking money tree. Medyo malaki na siya. Kasi alaga din po yan sa kausap at sa dilig ng pinaghugasan po ng bigas. And yes,
mga kanini. Ganyan lang po ang simpleng buhay natin, ang tipikal na nanay. Magluluto, diba, maglilinis ang bahay, tapos masaya na po na naitatawid yung maghapon, kahit simple lang po ang ulam, basta po sama-sama at walang sakit ang pamilya, okay na po yan. Malaking blessing na po yan. At saka, mga kanini, ito sinasabi ko lang po sa inyo, pag po natuto na po kayong appreciate ng mga maliliit na bagay, doon nyo na po talaga makikita din yung totoong happiness. Yun po yung kahit napakaliit lang na blessing, marunong na po kayong makontento. At mapagkasya yun sa buong araw. Sobrang, ano na po yan, maturity, ibang level ng maturity, kumbaga. Kasi alam niyo po, natuto na ako ngayon na mag-appreciate ng maliit na bagay. Napakasarap na rin po sa puso nun. Yung kahit nakabili ka lang ng ulam o kaya basta nakakain kayo sa maghapon. Yun, sobrang appreciate mo na yun. Hindi mo na po kailangan ng mag-demand na kung ano-ano. Dahil po sa hirap ng buhay ngayon, dapat maging masaya ka na. Nakompleto kayo, nakakain kayo, tapos maliit na blessing. Makakontento na po tayo. Matutuwa ka na. So, yung mga bagay-bagay naman po na, syempre may mga bagay din tayong gustong mabili, pero hindi naman po kailangan yan madalian. Basta, ma-appreciate nyo po yung smallest blessing sa isang araw. Napakalaking kasiyahan na po yan sa puso. At saka, para iwas stress na din po, pray lang. Dahil pray po ang pinaka-effective at pinaka-mabisang paraan para po makontento, sumaya kayo sa buhay. Basta yun lang po, appreciate the little things. Sige na po, bye na.